Lamang daw dahil sa sama ng panahon ng nararanasang pagbaha sa Kawit, Cavite. Dahil daw yan sa isang proyekto, ayon sa ilang residente. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Kawit. Isaiah, kamusta na ang sitwasyon dyan? Pingi, kasalukuyan nga tayo nakararanas ng malakas na pag-uulan dito ngayon sa Cavite. Partikular na punasan ako sa may barangay Gahak, Kawit, Cavite. At gabi na nga, Pingi, pero makikita mo sa aking likuran, mataas pa rin ang level ng tubig baha na nararanasan ng mga residente dito. At alam mo, Pingi, karamihan sa mga residente dito sa barangay na ito humihingi na ng saklolo sa pamahalaan dahil taon-taon na raw nila itong nararanasan na parang wala na raw solusyon at tila mas lumala pa. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang raw naranasan ng mga residente ng Barangay Dumlaw Area, Gahak, Kawit, Cavite, ang abot liig na baha sa kanilang lugar. Maging ang covered court at eskwelahan nagsisilbing evacuation center, lubog din sa baha. Bagong opera ang kapatid ni Ligaya at pahirap aniya sa kanila ang ganitong sitwasyon sa kanilang lugar. Sobra po kasi totoo lang konting buhos ng ulan, baha na po sa loob ng bahay. Tapos ang tagal niyang mawala. 2 days, 3 days. Hindi katulad dati na isang baha, wala na, okay na. Wala nang baha talaga sa ano. Ngayon talaga mahirap po pag konting buhos ng ulan, baha na po talaga. Pinasok na kasi ng baha ang kanilang bahay at di tulad noong nakaraang taon, mabagal daw itong humupa. Dati po kasi yung plaisdaan yan, dyan pa nga kami nangangapa eh. Tapos magmula po yan, tinambakan nung last year na kung tinambakan po yan, doon na po yung biglang lumalaki na yung tubig sa amin pag konting ulan. Kasi plaisdaan po dati yan, hanggang doon, layo po yan. Tapos magmula nung tinambakan yan, binabahan na po kami. Ang mga residente may suspetsa na sa dahilan ng matinding pagbaha. Nireklamo na raw ng mga residente ang proyekto at pansamantala nang nahinto ang pagtatambak pero tila hindi umubra dahil pinagpatuloy raw ulit. Iba naman ang katwiran ng mga opisyal. Ang problema kasi natin, sumasabay yung buhos ng ulan sa high tide. So malaking epekto po yun. Pero katulad ho dito, dun sa lahat ng mga residente na nandito, catch basin po kasi yung 4 towns natin. Karamihan po sa kanila nakatira sa danger zone. Pinky, kanina nakita na rin natin nagpunta dito sa barangay na ito si DSWD Secretary Rex Gatchalian at nangako siyang magbibigay ng tulong sa mga apektadong residente. Samantala, Pinky, yung eskwelahan na pinakita ko kanina hanggang sa mga oras na ito nasa mahigit 5 o halos 500 individual ang kasalukuyang nananatili pa rin doon sa ngayon. Naan nila, Pinky, hindi pa rin nila alam kung hanggang kailan sila mananatili sa evacuation center dahil hanggang sa mga ngayon nga nararanasan pa rin nila ang mataas na baha sa kanilang mga bahay. Pinky. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Kawit, Cavite. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.